Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ronnie Diane, the lover, the driver, the security guard, the security ni Laila de Lima is indeed a bagman. Saan niya kinukuha ang pera? Kerwin Espinosa. Saan ang gagaling ang pera ni Kerwin Espinosa? Sa droga. Sino man kalink ni Kerwin Espinosa, mga katsokaran niya at mga bossing niya sila Peter Lim, kung sino-sino ba, Peter Ko. Eto yung mga drug lords sa loob ng bilangguan. Saan ang gagaling mga droga at pera? Di ba? Nandulang umiikot. Paano lumaki yung droga sa Pilipinas? Lumala nung nakaupo yung mga dilaw. Paano nagkaleche-leche ang droga na mismong kulungan yung sinasabing bilangguan na nire-raid daw ni Laila de Lima? Samantalang kilala niya yung mga drug lords, ito rin pala ay mga perang pinagkukunan at yung mga taong nagsasalita tulad ni Kerwin Espinosa only proved na indeed umikot lang yung pera at ang pagkapanalo pala ni Laila de Lima, and that is basically drug money. Ayaw lang sabihin ni Kerwin. Alam niyo ho kasi, marami hong nalagay na, ang sinabi ko na kanina, hinay-hinay din ito si Kerwin, si Ronnie Diane sa pagsasalita kanina, na naungkat na kaya pala marami siyang hiniling para ang pinapalabas ni Ronnie Diane na siya'y obedient, masunurin, subservient. Anything na iniutos sa kanya sa ngalan ng pag-ibig, gagawin niya at pinagawa sa kanya ni Laila de Lima. Kaya nga, nasampal niya si Laila de Lima. Bakit? Ayun na, nung nagsiselos na. Pero sino ba nag-advise kay Diane na huwag magpakita at nagtago sa bukid? Ayan, hanggang naglabas ho ng warrant of arrest, naglabas ho ng reward money na 1 million na ibinigay na ho doon sa nakapag-tip. Naghabulan kaya ho nahuli si Diane at ngayon nagsalita na si Diane confirming na indeed yung pera o inaabot ho kay Laila de Lima. Saan ang galing ang pera kay Kerwin Espinosa? Kerwin Espinosa spoke that yung money na yun, saan ba nang galing? Malinis ba yung mga negosyo ni Kerwin Espinosa? All these napatunayan mga boss. Para sa akin lang, ang hindi ko lang nagusto kanina is when the lawmakers are trying to be funny and all, sabihin natin, hours to fame, of exposure. No, talagang they're prying into the affairs of Laila de Lima and a former ex-boyfriend or bodyguard lover boy na si Diane. Testifying against her during the House Committee on Justice. 2 araw na makalipas matapos maaresto si Ronnie Diane. So ako ho'y naniniwala ho na sa parting to hindi ho pwedeng gumawa ng salita, kwento-kwento si si Diane, sus Mariosep. Ginawa niya naman ho, unless kung sasabihin ni Laila de Lima, putok sa buho ka pala, Diane ka, hindi nakakaabot sa akin ang pera na yan. Pati nga daw ho yung pera ng pagpapagawa ng bahay, 2 million, galing sa kanya, sa lupa ng kanyang nagpundar lang sa Laila de Lima roon. And that's something else, marami ho akong pwedeng sabihin, but I'm not here to judge anyone. But there are the standards na dapat pwedeng sundan, tingnan, sa kung ikay Department of Justice noon. And everything at ngayon, senador ka, wala na sila ngayon. Umamin naman ho si Laila de Lima. So, para sa akin ho, I will not dig into that hogwash na mga salita na ho ng mga kongresista. Pag pinag-uusapan, intensity 1 to intensity 5, yung mainit, lumalagablab na pag-ibig. Down to intensity 1.
At meron pang isang kengkoy na bigotilyo, wanted to be matalinhaga ang mga sinasabing, ang sarap sundutin ng ilong. And it's just trying to make fun. All for, for publicity. And I think it was Congressman Castro, is always the kind of a guy na maepal, but maganda rin kuminsan pag ang isang taong maepal, at least may entertainment value, kasi kung hindi, magiging boring ho yung congressional hearing ho kanina. So all those things, para sa akin ho ngayon, talagang ginawa ho ni Leila de Lima to withholding the truth, telling Ronnie Day not to show up to the congressional hearing is obstruction of justice. When you you try to uphold the truth, withhold by not letting Day go, you're already lying. And that itself is a contempt. Magagawa ba ng Senado yan? Kung ganyan lang naman ang asal ni Pimentel, masyadong, parang sinasabi ni Pimentel, gawin niyo muna ang trabaho niyo bago niyo kami pagsabihan kung anong gagawin namin kay De Lima. Pimentel, saan bang nagtabo sa imo, ha? Pasa ka pa, umayos ka na rin, Sus Mariosep.